regarding naman to sa ano, ang lupit nito, pangapalitan. Sa gitna ng alingas-ngas ng kudeta sa Senado, merong mga napadasal at merong tinawag na hudas ang mga magtatraidor. Habang si Senator Chis Escudero, bakit biglang nadadawit ang pangalan? Kaya raw napurnada ang planong kudeta? Nagbabalik si Mean Los Baños. 13 majority versus 11 minority. Ganyan na ang Senate composition ngayon. Bagamat walang kudeta, ang minorya nadagdagan ng puwersa. Mula kasi sa independent, lumipat sa kampo ni Senate Minority Leader Tito Soto sina Senators G.V. Ejercito at Mig Zubiri. Sa isang interview, sinabi ni Zubiri na natauhan siya sa nangyaring putukan sa Senado noong nakaraang linggo. After what happened last week, with the handling of the shootout here in the Senate, natauhan ako, nagulat ako para sa institusyon na ito. At napaisip ako ng malalim. I prayed hard and Ay nako, alam mo Zubiri, wala kang bayag. Yun ang sasabihin ko sa'yo. Napaisip daw siya. Tingnan mo yung naisip niya, ha? Pakinggan niyo yung naisip niya. discerned, sought for discernment. And I said, it's about time that we make a stand. It's about time to make a stand. Ang sarap pakinggan kung lumipat ka sa majority, tama yung wordings mo eh. It's time for you to make a stand. Napaisip ka. Alam mo ako this is my opinion. Hindi mo pwedeng sabihin fake news to. Feeling ko ganito ang nangyari sa kanya eh. Nilipat na siya sa majority. Tapos, nagkabarilan, binomba. Barilan lang pala. Nilusob ng NBI ang Senado. Sabi niya siguro sa isip niya, oh shit. Napaisip siya, sabi niya, napaisip ako. Siguro sabi niya, patay kang bata ka, mukhang seryoso itong gobyerno na ito. Mukhang seryoso itong gobyerno na ito. Gagawin ng lahat para mailipat sa minority ang Senate presidency at makuha si Bato. Basta kalaban mo itong gobyerno to, wala ka talagang pag-asa. Napaisip siya eh. Ngayon, biglang sabi niya, I have to take a stand daw. Stand with what? You are only making a stand if somebody is attacking you or somebody is trying to bring you down. Who's going to bring you down from the Duterte camp? Who's going to bring you down from the Cayetano group? No one. So mas tama mong gamitin yun, you will take a stand if you are in Cayetano group. Kasi talaga sila, inuusig isa-isa, lahat sila. Mantakin mo, Chis Escudero, binabanatan na ngayon. Si Jinggoy, si Villanueva, yung dalawa, si Villar, si Loren True, yung anak niya. Isipin mo halos lahat, sino yung susunod pa, di ba? Meron na tayo naririnig na si Bongo. Ngayon naman si Robin, person of interest na. Sino nang natira? Isipin niyo, sino na lang natira? Si Cayetano tsaka yung kapatid niya. Tama, mali. So yun yung talagang literally under attack and therefore they have to take a stand. Yung sinasabi mong taking a stand, with what? With whom? With from? Mali, with from? Sorry, from what? Hindi pala with from. From what ikaw tumatayo? Wala! So feeling, tumalsik na naman. So feeling ko mga kababayan, napaisip na siya. Sabi niya, tangina, yari tayo dito. Talagang seryoso itong gobyerno na to. Talagang ididiin tayo dito. Wag na tayo, wala tayong pag-asa dito. It's time to just stand. Hindi take a stand, just stand na lang. Dito na lang tayo, wag tayo umalis. Bago yan, nilapitan ni Zubiri si Senator Wen Gatchalian na ini-interview noon ng media. Inakbayan niya at sinabing, May I just say, this is my candidate for Senator. napangiti na lang dyan. Di ba? Hindi mo maipinta yung mukha ni Gatchalian eh. Kasi alam mo, nung Sabado pa lang, alam ko na po yan eh. Hindi, Sabado. Ano bang araw yun? Wait yung magkakagawan.
Thursday pa lang eh. Hindi, tama. Sunday pa lang. Sunday. Sorry. Sunday pa lang po. Ano ko na yan. Meron na po akong naririnig mula dun sa aking talaba. May talaba po kasi ako sa Senado eh. 'Di ba yung isa, ulitin ko yung isa meron siyang meron siyang Tweety Bird na support sa Senado. Tayo, meron tayong talaba dyan sa Senado na talagang nalalaman natin yung mga sinasabi at talagang sigatsya ng kanilang Tapos tinatakot nila yung mga, alam mo na, yung mga binanggit ko. Sigat siya yan. Ayon naman sa isang source ng News 5, kayang maghatak ni Senator Chis Escudero ng hanggang 4 na senador para mabago ang liderato ng Senado. Kinausap umano ng minorya si Escudero pero humingi ito ng mabibigat na kondisyon na hindi raw kayang ibigay ng minority bloc sa kadahilan ng paano naman daw ang dignidad ng minorya. Sinusubukan pa namin kunin ang reaksyon ng kampo ni Escudero at ang minority bloc kaugnay nito pero wala pa silang tugon. Kanina nga sa pagbubukas ng Senado, naintriga ang ilan nang maispatang nagbubulungan sina Escudero at Cayetano. Bago rin yan, nakitang nagtatawanan palabas ng elevator sina Senator Ping Lacson at Senate President Pro Tempore Loren Legarda. Matatanda ang Senado. Yung mga media, talaga, no? Wala mo, makachismis lang talaga. Hindi, di ba? Sobrang mga chismosa itong mga media na to eh. Kesyo, sinichismis. Hindi, alam mo kung bakit. Feeling ko may instruction eh. May instruction. Kasi remember, di ba, yung tinatawag, alam naman natin common na yun, yung divide and conquer. Ang ginagawa nila, nagpapasok sila ng intriga. Iniintriga nila si Chis Escudero, nakakalas na. Iniintriga nila si Loren Legarda, nakakalas na, babalik na sa minority. Which I doubt. Alam mo, marunong makinig yung mga yan eh. Sa tingin ko, marunong silang makinig. Na paninindigan nila. Kasi nga, tulad nga sinabi ko, kayo mga senador, kung nakakarating sa inyo to, sana makarating sa inyo to. Kayo mga senador, isipin nyo, 2 years nyo na lang titiisin si Marcos. Sure shot na yan. BP Sara na yan for another 6 years, 2028. Unless may gawin silang masama kay BP Sara Duterte. Pero sure shot na yan. 2028, it will be kay Sara Duterte. So, ibig sabihin nun, 2 years kayo magtitiis kay Marcos o 6 years ninyong kakalabanin si BP Sara Duterte. Mamarkahan kayo. Maniwala kayo sa akin. Si BP Sara Duterte, mamarkahan kayo niyan. Hindi ako tagapagsalita. Ito, ibasa ko lang sa kanya. Oo, hindi niya kayo gagantihan pero markado kayo. Pag si BP Sara nagmarka, kahit close ka pa kay Duterte, markado ka. Take my word. And I think you know what I'm saying. Mga senador, makinig kayo. Alam nyo yung sinasabi ko. May alam kayo eh. Kasamahan nyo yan eh. Di ba? Pag si BP Sara Duterte nagmarka ng tao, kahit malapit pa sa tatay niya, markado na. And it's an open secret. Kaya wag kayong magkamaling lumipat. Markado kayo, sigurado yan. For 6 years. Sabi ni Lacson na may tampo siya kay Legarda matapos itong bumaliktad at umanib sa kampo ni Cayetano. Pero sakaling ang may bumaliktad sa 13 mayorya, sagot ni Senator Dante Marcoleta dyan. Kaya mas masahol pa kay Judas yung maghuhudas sa amin. Yun. Samantala, si Senator Raffy Tulfo naman masaya na raw sa minority bloc. Hindi rin daw totoo na nanakot ang kanilang grupo para umanib ang ibang senador sa kanila. Hindi, alam mo, Senator Tulfo, wag kang sasagot sa maling tanong. Hindi sorry totoo to. Bakit kanyo? Hindi naman kayo, sa tingin ko hindi kayo nang gigipit eh. Hindi yung minority. Wala naman kayong power eh, honestly. Alam naman natin kung sino nang gigipit. Kanino ba nanggagaling ang kaso? Sino bang nagpapaandar ng kaso? It's beyond your power. So I think you answered in a wrong question. Hindi naman sinabing kayo ang nanggigipit. Ang nanggigipit, alam nyo na kung sino. Alam nyo naman yun. Isa ho ba kayo dun sa mga may nakausap daw na allegedly merong pananakot daw po
Pananakot? Pananakot daw po para sumama sa inyo, sa side Ay, ninyo yung mga... hindi namin gagawa yun. At never, ni isa sa amin, hindi gumawa ng ganon. We will not do that. Why would we? Kayo po ay sa minority, sir. Minority. Come what may. Kahapon ang tanungin si Cayetano tungkol sa maugong na kudeta, ipinagpapasa Diyos na raw niya ang lahat. The last time I felt like this was during the time ng Hello Garcia. Kasi it's just so pure. I mean, I'm not saying lahat ng decision ko ay tama. I'm imperfect as anyone else. But it's a walk of faith. It's just, Lord, kung ilalagay mo ako dyan, lagay mo. Bilang nilagay. Lord, kung tatanggalin mo ako, tanggalin mo na ako. So, I just have to make sure that every day is a day I really use to the optimum. Gamitin ko talaga yung kapangyarihan na binigay sa akin ng Senate President to do good. Dahil mula pa kahapon na dadamay ang Diyos mula sa prayer event ni Cayetano hanggang sa mga interviews ito, biro tuloy ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa Senador sa programa ng One News na Political Beat. Pero Lord, ikaw yung sikat na ngayon na. Lagi ka nababanggit ni Senator Alan Cayetano. Ay, baka po yung, basta hindi ko po kukunin si Senator Unang-una, ang baduy ng joke mo. Pangalawa, seryoso naman yung sinasabi ni Cayetano. Ang ganda ng sagot niya dun eh. Yung sinasabi niyang, kung yan ang will ng Lord, wala tayong magagawa. Sa akin ngayon, kung will ng Lord na mawala sa akin, wala na ako magagawa. Di ba? Tama siya dun eh. Tapos gagawan mo ng joke ng ganito. Demonyo ka lang kung ganyan ang joke mo. Hindi sa totoo lang ha. Ang tumatawa lang sa ganyan, demonyo. Walang biro. Ang tatawa sa ganyan joke, kasi una-una, wala namang masama na sabihin niya ni Cayetano na, it's the will of God. Anong gagawin ko? Na ako Senate President ngayon. Ngayon, kung matanggal ako, yun ang gusto ng Lord, matanggal ako. Tama naman eh. Hindi naman niya sinabing, iba kasi ito eh. Kung ginamit niya ang Diyos, ganito dapat ang kanyang script. Ano ang script niya? Sabi ng Diyos, ako maging Senate President. Yan. Ginamit mo, Diyos. Tama, mali. Pero kung sinabi niyang, kung anong kagustuhan ng Lord, kung maalis ako dito, di wala na ako magagawa. Yun ang tama. And it's not using God. You are being used by God. Naintindihan mo? Yun ang pinagkaiba eh. Ikaw, tinawanan mo. Siguro, wala yan sa bokabularyo mo, yung will of God sa buhay mo. Diba? Basa-basa ka pa ng Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done. Tama naman yun eh. Diba? Your will be done on earth as it is in heaven. Kung ano yung will mo, Lord, masunod. Yun ang sinasabi ni Cayetano eh. Hindi naman yung sinabing, kayo, kayong lilipat sa kabila. Will ng Lord na ako maging Senate President. Wala siya sinabing ganun. Bastos ka rin, no? Sa bagay, pag wala kang Panginoon sa buhay mo, talagang bastos ka sa mga ganyan. Hindi kita inuhusgahan, pero yung klaseng attitude mong yan, hindi kasi ako, halimbawa ako, kunwari, ako tarantado ako, alam niyo yan. Hindi, aminado naman po ako, tarantado talaga ako eh. Pero kung may magsabi sa akin na, alam mo, kung ano yung will na lang ng Lord sa akin, yun na lang ang tas tatawanan ko. Will ng Lord, gago ka pala eh. Di ba? Anong tawag mo sa akin? Damonyo. Pero hindi eh. Kasi kahit tarantado ako, sasabihin ko, oo nga, tama ka naman dyan. Kung ano yung will ng Lord, yun na lang. Wala tayong magagawa. Ganyan talaga eh. Di ba? Kaya yung ganitong klase, tawa ng demonyo yan. Na nagmamanifest. Lumalabas sa ano mo. Hindi, yan ang totoo dyan. Ugali nito. Po yan. Hindi kasi laging Lord. Opo, Lord, God, at Lagi ka nababanggit. Oo. Kung usapang Diyos lang din, mabigat naman ang dasal ni Senator Soto sa pagbubukas ng plenaryo kanina. Ito wala namang issue dito. Hindi ko alam bakit ginamit pa nitong TV5. Yung panalangin niya, tama naman eh. Hindi ko maintindihan eh. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod.
Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipili